Nagtitimpi na siya sa babaeng ito. Ilang ulit na ba niyang papaalalahanan ito na huwag sumigaw? Hindi ba kaya ng kausap niya na hinaan ng boses? May sinabi ba akong titigil na ako sa kakasuyo kay Georgina? That's a big no. Hiniwalayin ko nga si Colleen para lang makasama ko ang totoong mahal ko, Sonia. Kikilos na ako ngayon, kaya pwede ba? Tulungan mo na lang kaya ako kung papaano ko mapapaamo si Georgina. Hindi na niya ito sinita pa sa pagtawag ng peste kay Colleen dahil ang nasa isip niya ay tanging si Georgina na lamang. He rolled his eyes nang marinig niyang pagak itong natawa sa kanyang pakiusap. That's a big wow for me, Vincent. Akala mo yun? Ikaw na nga ang humingi ng tulong pero ikaw pa ang may ganang mag-utos sa akin ng ganyan? Kung hindi kaya kita tulungan. Bigla naman siyang naalarma sa sinabi nito. Kaya kahit labag sa kalooban niya, ay huminaho na lang siya. Hihingi siya ng tulong dahil alam niyang may makukuha siyang malaking tulong mula sa kaibigan ni Georgina. Sorry, desperado na akong maging akin na siya, Sonia. I want her to be mine because I love her. Iyan naman ang hinihintay kong sagot mula sa'yo. Simple lang naman. Kung paano mo papalambot ang puso ng babaeng sinaktan mo. Kailangan palaging nandyan ka sa oras na kailangan ka niya. At pangalawa, ay magluto ka ng masasarap na paborito niyang ulam ng mechado. Nagpanting ang tenga niya sa sinabi nito. Sonia, I don't know how to cook. Angal niya sa kabilang linya. Rinig niyang napatili ito at hindi niya alam kung bakit. Mag-practice ka kung paano magluto. Pwede ba? Makinig ka muna sa mga tips ko kung paano mapapalambot ang puso ng kaibigan ko. Kung palagi kang umaangal ay wag mo nang ituloy ang pagsuyo sa kanya. Buisit. Napakamot na lang siya sa ulo. Stop shouting, Sonia. Naririndi na ako sa boses mo. Okay, fine. Ang last tip na ipapayo ko sa'yo ay mahalin mo lang siya ng walang pag-aalinlangan. Kung malaman ko lang na sinaktan mo na naman siya, ay hindi na kita tutulungan. Thank you very much, Sonia. I owe you one. Kailangan ko nang patayin ng tawag dahil may asungot na naman na nandito. Binabaan na siya nito ng tawag. At siya naman ay hindi mapigilan ang pagsilay ng ngiti sa labi. Ngayon ay alam na niya kung papaano niya palalambutin ang puso ng iniirog niya. Mabilis siyang sumakay sa kotse niya at pinaharurot patungong grocery store para bumili ng mga ingredients para sa lulutuin niyang mechado. Excited na siyang magluto ng mechado para kay Georgina. Kinabukasan ay maaga siyang pumunta sa apartment ni Georgina. Madali naman niyang nabuksan ang pintuan nito. Kaagad siyang nagtungo sa kusina at nagsimula ng maghiwa-hiwa ng karne. Habang naghihiwa siya ay patingin-tingin din siya sa librong binili niya sa mall. Napabalikwas ng bangon si Georgina nang may naamoy siyang ulam na kaagad namang nagpakalam ng kanyang sikmura. Lumabas siya kaagad ng silid niya na hindi man lang naghihilamos ng muka o di kaya'y magsipilyo man lang. Dahil gutom na gutom siya ay wala na siyang pakialam kung buhaghag ang buhok niya. Basta ay gusto na niyang kumain. Napakunot ang noo niya nang marinig niya ang pagkalansing ng kagamitan niya sa loob ng kusina. Sino naman kaya ang nakapasok sa apartment niya? Dali-dali niyang kinuha ang payong niya at inihanda para kung sino mang nasa kusina niya. Gagamitin niya itong pamukpok kung hindi niya kilala. Nang nasa tapat na siya ng pintuan ng kusina, ay sumilip muna siya. Nanlalaki ang mga mata niya nang makitang nasa loob si Vincent. Hawak nito ang libro sa kaliwa nitong kamay at sa kanan naman ay may hawak na spatula. She sighed in relief nang mapagtanto na hindi magnanakaw ang nakapasok. Ang ipinagtataka niya ay kung paano ito nakapasok sa apartment niya. Sinigurado niya ba na sarado ang lahat ng pinto bago siya nakatulog kagabi? What are you doing here, Vincent? Pinag-cross niya ang kanyang braso at tinaasan niya ito ng kilay. Napatingin naman ito sa kanya at sumilay ang ngiti nito sa labi. Wait lang ha, malapit na tong matapos ang niluluto kong mechado na paborito mo. Lalong kumunot ang noo niya sa sinabi nito. Sa pagkakaalala niya ay hindi niya ito sinabihan kung ano ang paborito niyang pagkain dahil halata namang ayaw nito sa kanya noon. Papaano naman kaya nito nalaman kung ano ang gusto niya kung wala naman itong pakialam sa kanya noon?
Ipinilig na lang niya ang kanyang ulo dahil sa kanyang iniisip. Bakit pa niya iisipin kung noon, kung nasa kasalukuyan na siya? Nandito sa harapan niya si Vincent na nag-e-effort pa magluto para sa kanya. Ganoon pa man, ay ayaw pa rin niyang maniwala at pagbigyan ito. Bakit nag-e-effort ka pang magluto, Vincent? Ano naman ang mapapala mo kung magluluto ka ng paborito ko? May magbabago ba? Halatang natigilan ito sa tanong niya at nawala ang magandang ngiti nito sa labi. Napalitan ito ng mapait na ngiti. Nakaramdam naman siya ng pagka-guilty dahil sa reaksyon nito. Napapasobra na ba siya sa kanyang sinasabi sa kaharap? Imbis na tumigil ito, ay pinagpatuloy pa rin nito ang niluluto. Napatingin na lang siya sa doktor na pinaghain pa siya ng pagkain at nilagyan pa siya ng fresh juice sa baso. Napakunot ang noo niya nang makitang may paso ito sa kamay. Kinuha niya ito pagkatapos nitong maglagay ng fresh juice. Pinaupo niya ito at sinabihan na kukuha muna siya ng first aid kit sa kwarto. Bumalik siya kaagad sa kusina. Bit-bit ito at saka umpo sa harap ni Vincent. Hinawakan niya ang kamay nito at sinimulan niyang lagyan ng ointment ang doktor. Tatanggi pa sana ito sa kanya, pero sinamaan niya lang ito ng tingin. Hindi ka na sana nagluto para sa akin, Vincent. Tingnan mo ang nangyari sa'yo. Sabi niya habang abala sa paggagamot sa paso nito sa kamay. Gusto ko lang namang ipagluto ka ng paborito mo, Georgina. Kahit sa ganoong paraan man lang ay makabawi ako sa'yo, o kahit na ano pang ipagawa mo sa akin ay gagawin ko. Basta ba ay matanggap mo ko sa buhay mo. Natigilan siya sa sinabi nito at nakaramdam na naman siya ng pag-asa sa pagmamahal nito, pero ayaw na niyang umasa. Ang sabi ng puso niya ay tatanggapin niya na ito dahil may puwang pa rin ito sa kanya. Pero ang sabi naman ng kanyang isipan ay huwag nang maging tanga sa lalaking pinaasa lang sa wala noon. Ano ba nga ang mas matimbang? Ang puso niya o ang kanyang isipan? She was confused. She didn't know what to do right now. Kailangan pa ba niyang balik-balikan ang mga nangyari noon? Nasa harapan na niya ang lalaking porsigido na makuha ang inaasam nitong matamis niyang oo. Matatanggap niya ba ito sa buhay niya? Georgina? Napaangat siya ng tingin at tinitigan niya ang mata nito para malaman niya kung totoong lumalabas mula sa bibig nito. Pansin niya sa mga mata ng doktor na seryoso at sincere ito sa sinasabi. Yes. Humugot ito ng malalim na hininga. Kahit na masaktan pa ako ng ilang libo o milyon pa iyan dahil sa pagluluto ko para sa'yo, basta ba makasama lang kita araw-araw ay okay na ako roon. May humahaplos sa kanyang puso dahil sa sinabi nito. May bumalot na init doon at gusto niyang palagi niya iyong nararamdaman. Nagdudulot ito ng saya sa puso niya. Tingnan natin, Vincent. Binitawan na niya ang kamay nito at saka hinarap ang niluluto nitong mechado para sa kanya. Nang matikman niya ang niluto nito, ay gusto na niyang masuka dahil sa sobrang tamis ng niluto nito. Magkaka-diabetes ata siya dahil sa kagagawa ng doktor na katabi niya. Hindi naman niya po pwedeng hindi kainin ang niluto dahil alam naman niyang nag-effort ito sa pagluto. Dadamihan niya na lang ang lagay ng kanin. Masarap ba? Pinagsiklop pa nito ang dalawang kamay at nagpapi-ay sa kanya. Pinaikot na lang niya ang kanyang mga mata dahil akala nito ay uubra sa kanya ang puppy eyes. Uminom siya ng maraming tubig bago sinagot. Masarap siya, pero pwede ba, Vincent? Nang dahil sa'yo ay magkakadiabetes ata ako sa sobrang tamis ng niluto mo. Akmang kukuhanin na sana nito ang plato niya nang pigilan niya ang kamay nito. No, Vincent. Kakainin ko to dahil nag-effort ka para sa akin. I appreciate your effort. Lumiwanag naman ang mukha nito at kuminang ang mga mata habang nakatitig sa kanya dahil sa sinabi niya. Ibig sabihin ba nito ay, let's try. Payag ka na naligawan kita? Tumango siya sa doktor at napasigaw naman ito sa galak. Niyakap siya ito ng mahigpit na kulang na lang ay pigain siya nito. Vincent, hindi na ako makahinga. Nahihirapan niyang sabi. Tinapik-tapik pa niya ang likuran ng doktor. Natauhan naman ito at saka bumitaw sa pagkakayakap sa kanya. Hindi ka magsisisi na pumayag kang ligawan kita, Georgina. Ito ang tama, di ba?
bigyan ito ng pangalawang pagkakataon na ipakita nito at iparamdam nito sa kanya kung totoong mahal ba siya nito. It was risky pero hahayaan na niya ang kanyang sarili na maramdaman kung paano mahalin ng isang Vincent Santino. Abala si Vincent sa pag-aasikaso sa mga pasyente sa klinik na pinagtatrabahuhan niya na pagmamay-ari ng kanyang kaibigan. Maraming nagpapabalik-balik sa klinik, mapadalaga man o mapamatanda, dahil magaling mag-asikaso ang doktor sa kanyang mga pasyente. Lingid sa kaalaman ng doktor ay nagpapakyut lang ang mga dalagang banyaga sa kanya. Ngunit siya ay walang halong mali siya sa kanyang ginagawa. Habang maraming nagpapacheck up sa kanya, ay si Georgina lang ang palaging laman ng kanyang isip. Marami nang nadidismaya dahil kapag pumupunta ang mga dalagang banyaga ay wala pa rin nangyayaring improvement. Nagtatakang tumingin ang inihandog ng doktor sa dalagang nagngangalang Dayan. Iyon ang nakita niyang pangalan na nasa name tag nito. Ngayon lang niya ito nakita sa kanyang klinik at sa kanyang pagkakaalam ay wala siyang pasyenteng may ganoong pangalan. Good morning, Dr. Vincent. Ako po pala si Dayan. Tumayo si Vincent at kaagad naman niyang tinanggap ang nakahalad na kamay ng kanyang kaharap. Ako po iyong apo ni Rowena Tuazon. Bumitaw siya sa pakikipagkamay kay Dayan at kinuha niya sa drawer ang isang folder na naglalaman ng mga impormasyon ng pasyente. Umaliwalas ang mukha niya nang maalala ang pasyenteng kaninyang tinulungan noon. Rowena Tuazon ang pangalan ng matanda na nasa Pilipinas ngayon. Maupo ka. Sinunod naman ito ang kanyang sinabi. Pumwesto ito sa katapat niyang upuan. Bakit ka na pa rito? Naluluhang napatingin naman ito sa kanya. Dok, kailangan ko po ng tulong ninyo. Pangalawang beses na pong inatake sa puso si Lola. Pwede mo naman akong tawagan. Sana humingi ka na lang ng number ni Krisha para hindi ka na sana gumastos ng malaki. Naguguluhan siyang napatingin sa dalaga nang lumapit ito sa gilid niya. Nagulat na lang siya nang lumuhod ito at hinawakan ang kamay niya. May tumulong sa akin para makapunta ako dito sa London, Dr. Santino. Nagmamakaawa po ako na sana itulungan ninyo po ang lola ko. Tipid nang umiti siya sa dalaga at hinawakan niya ang magkabilang balikat nito at pinatayo. Tutulungan ko naman ang lola mo kung kaya't huwag kang mag-alala. Talaga po? Salamat po, maraming salamat. Yumuyuko pa ito sa harapan niya, kaya napailing na lang siya. Sabihin mo sa lola mo na sa susunod na linggo pa ako uuwi ng Pilipinas para tingnan siya at sabihin sa kanya kung kailan ang operasyon. Pero teka, napatigil siya nang may maalala. Bakit pala inatake ang lola mo? Natatarantang pinaupo niya ito sa upuan nang makitang humahagulhol na ito ng iyak sa kanyang harapan. Dok, nang dahil po kasi sa konsumisyon sa ama ko ay inatake po si Lola sa puso. Kung pwede sana ay ilayo niyo muna siya sa konsumisyon. Stress o di kaya huwag niyo siyang galitin. Baka atakihin na naman siya sa puso. Bawal din ang sobrang kasayahan. Araw-araw ba siyang umiinom ng gamot? Napakunot ang noon niya nang umiwas ito ng tingin. Ang ibig sabihin ba ng pag-iwas mo sa akin ay dahil hindi araw-araw nakakainom ng gamot ang lola mo? Dok, hindi po araw-araw ang pag-inom niya ng gamot. Kapos kami kasi sa pera. Kaya natigil na lang ito sa pagsasalita. Napabuntong hininga na lang siya sa sinabi nito. Ako na ang bahala riyan sa gamot ng lola mo. May makakatulong sa atin pagdating dyan. Kailangan ko ng number mo para makontak kita at saka yung address mo kung saan kayo nakatira para personal ko kayong mapuntahan doon at para na rin ma-schedule ko ang pag-opera. Napatango naman ito sa kanya. Binigay nito ang address kung saan sila nakatira sa Pilipinas. Kailangan din niyang tawagan ang makakatulong sa kanya. Yon ay walang iba kung hindi ang nobyo ni Doktora Martinez. Pagkatapos ay kaagad tumayo si Dayan at saka nagpaalam sa kanya na aalis na. May naghihintay pa raw sa dalaga sa labas ng klinik dahil may pupuntahan pa raw ito. Napatingin siya sa kanyang cellphone kung saan ang wallpaper niya ay si Georgina. Hindi siya makapaniwala kahapon na pumayag na itong magpaligaw sa kanya.
Nakaramdam talaga siya ng sobrang saya dahil tanggap na siya nito sa buhay nito. Kaagad siyang napatingin sa relong pambisig, kaya nang maalala niya na ngayon pala pupunta ang kaibigang abogado para asikasuhin ang annulment nila ni Colleen. Pinapunta niya na lang ng London ang personal lawyer niya para tulungan siya sa annulment process. Hindi na siya makapaghintay na mawala ng bisa ang kanilang kasal. Ito ang uunahin niyang gawin para wala nang humahadlang sa relasyon nila ni Georgina. Kinuha niya ang annulment paper na dinala niya papunta dito sa klinik niya. Napangiti siya dahil sa susunod na buwan ay magiging malaya na siya sa panliligaw niya kay Georgina. Malaya na siyang maiisigaw sa buong mundo o ipakita sa buong mundo ang pagmamahal niya sa dalaga. Dr. Santino, someone's looking for you. Napaangat ang kanyang ulo at bumungad sa kanyang harapan ang kanyang assistant nurse na halatang nagpapapansin na naman sa kanya. Gusto na sanang paalisin ito pero wala naman siyang karapatan dahil naman hindi naman siya ang boss ng babaeng ito. Tiningnan niya ito nang nagtatanong. It is Attorney Montale. Tumango siya sa sinabi nito. Inutusan niya naman ito na papasukin ng abogadong kaibigan. Right away, bumungad sa kanya ang nakangiting si Attorney Ogie Montale. Ikaw talaga, kung hindi lang talaga kita kilala ay hindi talaga ako pupunta dito sa London. Sus, ikaw pa. Kahit saang lupalop ka nga pumunta ay kilalang kilala ka bilang magaling na abogado. Hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa Asia. Napailing na lang itong umupo sa harap niya. Wag na nga nating ungkatin iyan. I am here to talk about your annulment. Kung kaya't bilisan mo na at may appointment pa akong kailangang puntahan. May isa pa akong kasong haharapin ngayon. Binigay naman niya kaagad ang annulment paper sa abogado. Alam niyang matutulungan siya ng kaibigan sa pagbuproseso nito. Ako na ang bahala. 2 weeks from now ay magiging malaya ka na sa pagiging may asawa. Nanlalaki ang mga mata niya dahil sa sinabi nito. Really? Akala ko ba matagal pa ang pagpapawalang bisa ng kasal namin ni Colleen? Don't you trust me? Nakakasakit ka na ng ego ha? Nakangising sabi nito, kung kaya't natawa na lang siya. Sige na, aasahan ko iyan. Umalis ka na dito. Nakangising tumayo ito sa harapan niya. Sasabihin ko sa nililigawan mo na huwag kang sagutin. Akmang babatuhin na sana niya ito ng magazine nang kumaripas ito ng takbo palabas ng klinik niya. Napailing na lang siya. Kahit kailan talaga ang lalaking iyon, kung umakto ay parang hindi abogado. Napagdesisyonan na lang niyang umalis para mabisita si Georgina sa apartment nito. Miss na niya ang dalaga. Agot to niyang makita ang magandang ngiti nito. Lalo na ang magandang mukha nito na gusto niyang tigan buong araw. Kinuha niya muna ang binili niya kahapon sa jewelry shop bago lumabas ng klinik. Lumapit siya sa kanyang assistant nurse na abala sa kakakalikot ng cellphone. He rolled his eyes dahil hindi pa rin ito nakikinig sa paalala na kapag oras ng trabaho ay dapat iyon ang unahin. Nurse Ude, tell my patients that I am busy right now. You can make an alibi if they have follow-up questions. Sabi niya sa hindi pa makatingin na assistant nurse niya. Abala na siya ngayon sa pagbubutones ng kanyang polo. Hindi na siya nag-abalang lumingon dahil kailangang maaga siyang makapunta. Baka maabutan siya ng traffic sa daan. Habang naglalakad siya sa pasilyo, ay mayroong mga nurse, doktor at mga pasyenteng nakakakilala sa kanya ang bumabati ng good morning sa kanya. Tinanguan na lang niya ang mga ito. Nang makalabas siya ng tuluyan sa ospital, ay kaagad niyang pinatulog ang kotse niya at sumakay na. Habang nasa biyahe, ay naglalakbay naman ang kanyang isip. Ano pa kaya ang dapat niyang gawin para mapa-oo si Georgina? Maraming paraan para mapalambot ang puso nito, pero ano ang pinaka-the best gawin para sa lahat? Ang sarap talagang iumpog ng ulo niya sa manibela dahil wala siyang maisip na gawin sa dalaga. Ganoon pa man, ay hindi naman yun pwede dahil baka mabangga siya. Iyon pa ang ikamatay niya. Dahil sa lalim ng iniisip niya, ay muntik na siyang lumampas sa apartment nito
kung hindi niya napansin ang kotse nito na nasa labas. Nakangiting lumabas siya ng kotse niya na bitbit ang ireregalo kay Georgina. Excited na siya sa ibibigay niya para sa dalaga. Samantalang nagulat naman si Georgina sa pagdating bigla ni Vincent. "O ano, in love ka na ba sa akin? Sa titig mo pa lang ay nararamdaman ko na may pagtingin ka pa rin sa akin, Georgina." Natawa siya at napailing sa tinura nito. "Ang laki talaga ng ulo mo, Vincent. Hindi ko akalain na may pagmamayabang ka pa rin." Nakakalokong ngiti ang ibinigay nito. Nanlaki ang kanyang mga mata sa sinabi nito dahil may doble meaning pa. Hindi niya mapigilan ang pamumula ng kanyang pisngi. Pinag-cross niya ang dalawang braso niya at tinaasan ito ng kilay. She rolled her eyes at him. "Sige na, pumasok ka na." Linuwagan pa niya ang siwang ng pinto para makadaan ito. Walang babalang pumasok na naman ito sa kusina niya. Nagtataka naman niyang sinundan ito ng tingin. Makaraan ay sinundan niya para malaman kung anong ginagawa nito sa may kusina. "Parang at home na at home ka. Di ba, dapat kong pakita sa'yo at iparamdam sa'yo na ikaw lang ang laman ng puso ko. I feel at home when you are around, Georgina. You are the only one that who can make me feel like this," he sincerely said while looking at her eyes. May nabanaag siya sa mga mata ng binata na pagmamahal. Napahawak siya sa kanyang dibdib nang lumakas ang pagpintig ng puso niya at ngumiti siya ng napakatamis sa doktor. He mouthed "Thank you and I love you" to her, pero ngiti lang ang binigay niya. She wanted to savor this moment, kahit sa simpleng pagpapakita nito sa kanya at pagpaparamdam nito sa kanya na mahal siya ng binata. Naantig ang puso niya dahil doon. Kahit na masakit ang nangyayari sa kanya noon, ngayon naman ay masasabi niyang pinunan ng binata ang puso niya na purong pagmamahal. Lumapit siya sa kinaroroonan nito at umupo sa mesa. "Ano bang lulutuin mo?" tanong niya sa doktor habang nakatingin sa mga hinihiwa nitong mga gulay. "It's a secret. Kahit hindi ako marunong sa pagluluto, sana maramdaman mo na luto ng pagmamahal iyon. I hope you will appreciate it." "I will." Habang abala si Vincent sa pagluluto, ay siya naman ay naghanda ng maiinom nilang dalawa. Naglagay na rin siya ng 2 plato, 2 baso at mga kutsara at tinidor sa mesa. Pagkatapos ng ilang minutong paghihintay, ay naluto na rin ang secret kuno na sinasabi sa kanya ni Vincent kanina. Naamoy na niya ang mabangong aroma ng niluluto nito. "Mukhang masarap yan ah. Akala ko ba ay hindi ka marunong magluto?" "Hindi naman talaga ako marunong magluto. Gusto ko lang na ipagluto kita ng masasarap na pagkain na ako lang ang may gawa," sabi nito at inilapag na sa harapan ang mangkok. Laman nun ang niluto nito para sa kanya. Wala na talaga. Natutunaw na ang puso niya sa sinasabi ni Vincent sa kanya. Hindi talaga nagkamali ang puso niya sa pagpili ng lalaking mamahalin niya ng wagas. Ang swerte talaga ng babaeng mamahalin mo, Vincent. Tinitigan siya nito ng mabuti. "Maswerte ka talaga. Ikaw lang ang babaeng nagpapatibok ng puso ko ng ganito kalakas, Georgina. Akala ko noon ay si Colleen ang babaeng nagpapatibok nito," sabi ni Vincent at tinuro ang kanyang dibdib. Pero hindi pala. May isang babaeng maingay, makulit, at alam kong mas maganda. Ang mas kahuhumalingan ko pala. At ikaw yun, Georgina. Ikaw ang pinakamaswerte sa lahat ng babae dito sa mundo. Napakagatlabi siya sa sobrang kilig dahil sa sinabi nito. Totoo ba ang narinig niya ngayon? Please wake her up para naman magising siya sa katotohanan. "Bakit parang naistatwa ka dyan? Kinikilig ka, no?" Sinundot-sundot pa nito ang kanyang pisngi. Bigla siyang natauhan at napagtantong hindi talaga siya nananaginip ngayon. "Hindi ba talaga ako nananaginip, Vincent? Ang Vincent na kilala ko ay isang manhid at insensitive na tao. Nagbago ka na ba talaga?" "No, you're not dreaming," umiiling na sabi nito. Nagtatakang napatingin siya nang bigla itong tumayo.
I have something for you, Georgina. Bakit kita pinagluto? Iyon ay dahil gusto kong dito tayo kakain sa apartment mo. Bakit dito? Ito kasi ang lugar kung saan ka pumayag na ligawan kita. I know na hindi ito romantic sa paningin mo. Pero kahit na ganoon ay ipapakita ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Gusto ko, tayo lang dalawa ang mag-celebrate. Pwede ba yun? Tumango siya sa pakiusap nito. Napakunot ang kanyang noo nang makitang may hawak itong parihabang maliit na kahon. Ano yan, Vincent? Imbis na tumugon ito sa kanya, ay ngumiti lang ito at saka pumunta sa kanyang likuran. Kindly close your eyes, Georgina. Sinunod naman niya ang sinabi nito at naramdaman na lang niya na may malamig na bagay sa kanyang lieg. Kaagad naman niyang hinawakan yun. Open your eyes and see what my gift is for you. Napayuko siya at napatingin sa kwintas na hugis puso at may nakalagay na singsing sa gitna. Bakit mo ako binibigyan ng kwintas, Vincent? Naluluhang napatingin siya sa doktor. Ngumiti ito sa kanya at kinintalan siya nito ng halik sa tungki ng kanyang ilong. Ibinigay ko ang kwintas na yan dahil ikaw ang babaeng mahal ko, Georgina. Ang hugis puso na yan ay ang puso ko. Ibig sabihin ay ibibigay ko sa iyo ang buong atensyon at pagmamahal ko. Ang singsing na iyan na nasa gitna ng puso naman ay ang babaeng gusto kong makasama sa buong buhay ko. Yan ay walang iba kundi ikaw. Huwag mo yang iwawala, ha? Tuluyan ng tumulo ang kanyang luha dahil sa sinabi nito. Ramdam na ramdam niya ang pagmamahal ng doktor sa kanya. Napapikit siya nang hinalikan siya nito sa noo. Thank you for making me happy today, Vincent. No, I should be the one to say thank you. You are the only woman who can make my heart beat so fast. You captured my heart, Georgina. I love you so much. Niyakap siya nito ng sobrang higpit. At gusto naman niyang ganoon ang pagkakayakap nito sa kanya. Ninamnam niya ang init na nagmumula sa katawan nito. Ang doktor lang talaga ang nagpaparamdam sa kanya ng kaginhawaan at kaligtasan. Lahat ng hinanakit niya noon ay nawala na lang bigla dahil sa pinaparamdam nito sa kanya. Pinaparamdam nito kung gaano siya kahalaga at ka-espesyal na babae sa buhay nito. Mahal ko, anong gusto mong suotin ko? Ito bang itim na polo o yung puti? Tumigil si Georgina sa pagguguhit ng damit at kunot noong tiningnan si Vincent. Tinitigan niya ng mabuti kung ano ang mas bagay na polo na susuotin ng nobyo. Kahit ano namang polong suotin nito ay mas lalo pang gumugwapo ang doktor. Pwede bang kahit ngayong araw lang, Vincent, ay pumangit ka? Bakit nasa iyo na ang lahat ng katangian ng gustong gusto ko sa isang lalaki? Nakasimangot na tanong ni Georgina. Nakangising sumampa lamang ang doktor sa kanya sa kama. Kinuha nito ang hawak niyang sketchpad at lapis, saka inilagay sa bedside table niya. Walang gwapo at pangit sa mundo, mahal ko. Dahil sa mga mapanghusgang mga tao, kaya naging ganoon ang nakasanayan. Humiga ito sa tiyan niya, at para siyang kinikiliti sa simpleng pagpapakita nito ng kaswitan. Kinikilig siya, kahit ganito lang. Nararamdaman niya at nakikita niya kasi ang pag-i-effort nito sa kanya. Hindi naman importante kung pangit ka man o gwapo. Basta mahal natin ang isa't isa. Anong silbi ng kagapuhan kung wala namang nagmamahal sa'yo ng totoo? Tama ba ako, mahal ko? Natatawang hinampas niya ang kamay nito na lumilikot sa tiyan niya. Napangiti siya nang makuha niya kung anong isinusulat niya sa kanyang tiyan. He was writing the word, I love you. Oo, tama ka nga, Vincent. Kaya tumayo ka na at umuwi ka na sa apartment mo. He snorted. Ayokong umuwi dahil baka panaginip ko lang to. Humigpit ang pagkakakapit nito sa kanyang katawan. Napabuntong hininga siya at hinaplos niya ang buhok ng nobyo. Vincent, hindi to panaginip. Totoo na to. Bakit ba palagi mo nalang iniisip na panaginip lang to? Hindi niya alam kung bakit ito nagkakaganito. Ang sweet-sweet pa nga nito. Palagi nga itong nagluluto para sa kanya at pinagsisilbihan siya, pero ngayon ay hindi niya alam kung bakit ito nalulungkot. Mahigit 1 buwan na silang magkasintahan at kahit papaano ay pinaparamdam nito
kung gaano siya kahalaga at kamahal ng doktor. Hindi ito pumapalya sa pagsusurpresa sa kanya. Sinong hindi makakaramdam ng ganitong kung sobra-sobra na ang binibigay nitong pagpapahalaga sa kanya?